Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito naman po ang inyong lingkod, si Kaagapay natin sa Kaagapay ECTV. No? Shout out po sa ating mga subscribers sa loob at labas ng ating bansa, maging sa aking mga masugid na taga-subaybay sa aking YouTube channel, ang Kaagapay ECTV. Binabati ko rin po ang aking mga kaibigan, no? Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre, yung aking mga mahal sa buhay, Luzon, Visayas at Mindanao, kung kayo po ay nanonood sa aking YouTube channel, yung Kaagapay ECTV, patuloy lamang nakatutok sa aking channel. Ito po ay talagang walang fake news dito, mga kaibigan, mga kaagapay. Bakit? Ang lahat ng pangyayari dito, lahat ng maririnig ninyo ay talagang totoo. At hindi po kopya-kopya lamang katulad ng iba, kukuha ng scoop sa iba, kukuha ng mga kwento ng iba at ipapalabas sa kanilang mga channel. Dito po ay totoong-totoo po to. Kaya ginilagay ko dito, Kaagapay ECTV. Pag sinabing ECTV, hindi po yan television yung TV. Sam Carabao sa True Vlog, no? Yan ang ibig sabihin. Kaagapay Sam Carabao sa True Vlog. Okay? Yan po ang aking channel. Subok na po sa pagtulong sa may mga problema ng mga kabayan natin sa loob at labas ng ating bansa. Kaya, syempre, normal lang minsan, hindi maiwasan natin, marami tayong mga narinig na issue. Ay syempre, para hindi naman ibig sabihin, ay isa kang vlogger ay nanahimik na lang, hindi mo alam ang takbo sa panahon ngayon sa ating pamahalaan, ay dapat mayroong kunting ka rin may share sa buong sambayan ng Pilipino na nanonood sa iyong YouTube channel. Kaya ngayon, ito po, no? So bago ipagpatuloy, binabati ko rin po ang aking kaibigan si Mr. Bimbo Garcia, no? Isa po siya sa founder ng Opwen, no? Opwen, isang samahan namin, at ako naman ang naging co-founder, at siyempre si Mr. Clint na nasa Cebu ngayon. At iba pa naging kasapi ng Opwen, no? So makinig kayo, ang Opwen at ang Kaagapay ECTV ay magkakasama pagdating sa tinatawag na serbisyo, no? Maraming salamat sa mga nakikinig at siyempre binabati ko rin po ang aking bagong naging kaibigan diyan sa DWIC. Inimbitahin po kami last week, no? Friday po, no? April 25, si Ma'am, bagitin ko lang po, si Ma'am Loli Rivera Acosta. Maraming salamat, Ma'am Loli Rivera Acosta, sa iyong kabaitan at pagtanggap sa amin as guest last April 25, 2025 sa iyong programa na Sulong na Bayan sa DWIC. Maraming salamat, Ma'am Loli Rivera Acosta. So, sa sunod, no, kung may time ako, bibisita naman kami dyan kasama kong aking kaibigan, si Mr. Bimbo Garcia. Marami pa po tayong dapat na ipaparinig sa ating mga subscriber o ating mga followers o ating mga kababayan na kung saan may kaugnay sa mga issue na lumalaganap sa ating bansa ngayon. Diyan sa inyong programa. Subalit, medyo gahol tayo sa oras, itong araw ng Friday, no? May 2 na, May 2, Mayo 2, 2025. So, hindi ako makatulad yan sa DWIC, kaya dito lang po sa aking YouTube channel. At mga kaibigan, mga kaagapay, ang ating pinaka-issue ngayon, ito na. Medyo, alam niyo naman, no? Mainit na issue sa ating bansa ngayon, yung politics. At number 1 dito, itong sa mga nangyayari ngayon, mainit ang labanan, no? Ito po ay sa dalawang magkatunggali sa ating administrasyon, sa pinanguna ni BBM, itong bagong alyansa. At siyempre, versus PDP laban na pinamumunuan naman ng Duterte team, no? Mainit ang labanan, mga kaibigan, mga kagapay. Ito nga, hindi pa tapos ang eleksyon ngayon. Talagang grabe ang mga patutsadaan, grabe ang bangayan, grabe ang banatan, grabe ang siraan. At kung dito, ikaw ay magpapadala, ikaw ay matitibag, magkabila o saan ka magpanig, no? Talo ka. Lalong-lalo na ngayon, di ba? Kahit si former President Rodrigo Duterte ay talagang nandoon na sa dahig, no? Sa Netherlands, nandoon na siya, pero mainit pa rin ang labanan. Kaya ang ibang panig, no, ibang kaalyado ng ibang senatorial candidate, no, sa panig ni PBBM, ang iba sabi nila watak-watak na. Talagang watak-watak na daw. Kasi bakit? Si Amy Marcos o si Senadora Amy Marcos talagang kumambyo, lumipat na sa PDP laban at makikita naman na talagang itinaas na ni Inday Sara o VP Sara Duterte ang kanyang mga kamay upang i-endorso para mabigyan ng suporta itong darating na halalan bilang isang tumatakbong senadora sa bagong alyansa. Pero ngayon,
nasa PDP laban na. At ang pangalawa, si isang senatorial candidate na si Camille Villar. So, endorso na rin siya ni Vice President Sara Duterte. Alam niyo ang politika, sa totoo lang, mga kaibigan, mga agapay, kung kayo ay ina-analyze o nag-a-analyze sa takbo ng panahon ngayon, no, lalo na sa larangan ng mga politika, ayan po, hindi seryoso yan na usapan. Parang laro, parang basketball. Na pag ikaw ay medyo hirap na at wala nang lakas, ay syempre, maghanap ka ngayon ng ibang grupo para sumanib kung anong team ka. Kaya, ihanda mong sarili mo. Sapagkat, doon masusubukan ang galing mo kung talagang magaling ka. Kahit saan ka, talagang mananalo ka. Ang mahirap ngayon mga kaibigan, mga kaagapay, ito ang nangyari na nga, no? Si VP Sara Duterte, yung grupo or team PDP Laban, talagang malakas na malakas. Sa totoo lang. Kasi sa aking pagsusurvey, sa aming pagsusurvey, ito po, pag nag-survey kami, ito ay OFWs, no? OFW kadalasan ng aking survey, sinasurvey. Sa kanilang trust rating, no? Trust rating. Yung kung sino ang may tiwala pa. Kung saan sila nagtitiwala. Kadalasan wala pa rin. Sa team PDP pa rin. Halos wala nang tumataas ang kamay pagdating sa bagong alyansa. Kaya talagang malakas nga talaga ang PDP Laban. So ngayon, may rinig tayo na balita. Tingnan nyo, kung hindi malakas ang PDP Laban, bakit pag nangangampanya yung bagong alyansa kung saang lugar, lalo na kung napapanood nyo sa Cebu, no? Nakakalungkot. Grabing sigaw nitong si BBM, no? Yung labing dalawang senatorial candidate. Huwag niyong kalimutan, sigaw ng sigaw sa bagong alyansa. Ang kawawa naman itong mga senatorial candidate na nakatayo sa stage doon sa Cebu. Parang hindi talagang balisang-balisa sila at talagang parang hindi sila hindi nila matanggap-tanggap. Anong nangyari? Bakit? Ang sigaw ni BBM ay yung PDP Laban, no? Huwag kalimutan, yung labing dalawang senatorial candidate, no, sa ilalim ng bagong alyansa. Pero kung pakinggan nyo at panunuorin nyo sa mga videos, ay ang sagot naman ng mga kababayan natin doon sa Cebu, sa halip ng bagong alyansa, BBM, ang sagot ay ang sigaw ng mga kababayan natin, Duterte, Duterte, Duterte. Kaya nakakalungkot mga kaibigan, mga kaagapay. Nakakalungkot. Kaya hindi natin alam kung yung video naman ay totoo, no? Totoo ba o hindi? Kasi hindi naman natin nakikita sa actual talaga, no? Kaya sa mga ka-vloggers natin, siguro wag na natin dagdagan yung mga nakikita natin sa video ng iba, no? O i-recap pagkatapos sigaw, baka naman ang sigaw nga doon talagang BBM ay kinuha mo yung busis na yun sa ibang kampanya ng PDP Laban. Kaya habang umaaksyon si PBBM, no, wag nating kalimutan, no, bagong alyansa, no, lalo na sa ilalim ng bagong alyansa, yung labing dalawang senatorial candidate habang sumisigaw, no, baka nga talagang iba ang pagka-capture doon, ay ang sigaw dapat nung is BBM talaga. BBM ay ang marinig natin, Duterte, Duterte. Sa palagay niyo mga kaibigan, mga kagapay, kung yan ay totoo, no, o hindi man, nakakatulong kaya sa kapayapaan ng ating bansa? So hindi, no? Hindi nakakatulong. Kaya dapat sa darating na halalan, no, isipin natin mabuti, isipin natin maigi kung sino ang nararapat, siya ang dapat na makaupo. At ipag-pray natin, mga kaibigan, mga kagapay. Ay ang hirap. Hirap talaga kung hindi natin ipadaan yan sa panalangin lahat ng mga nangyayari ngayon sa labas dito sa ating bansa, sa Pilipinas. Although medyo nakita ngayon natin ang daming issue, pati si BBM talagang, no, wala, talagang bumaba ang trust rating, no, sa Pulse Asia Survey, no, bumaba si President Bongbong Marcos. Kung gaano ang pagbaba ni President Bongbong Marcos sa Pulse Asia Survey, ganoon naman ang pagbubulusok ni Vice President Sara Duterte. Pero ang iba, wala, sumasabay sa kabilang panig, no? Siyempre, hindi maiwasan yan. Meron tayong tinatawag na loyalty. Pag may loyalty ka sa iyong president, siyempre isang sinusuportahan mo, siyempre dito ka talaga sa kabila. Ganon din sa kabila. O PDP ka, loyal ka, PDP ka. Pag loyal ka, bagong alyansa, doon ka manatili. Ang problema, mga kaibigan, mga kaagapay, pinapalabas ng iba na talagang
sirang-sira na, no? Kung si President Duterte, wala na, talagang babagsak na kasi nakakulong na. At talagang pananagutan niya na yung kanyang mga nagawa noon nung siya nakaupo pa. Ang tanong, nung siya nakaupo pa bilang isang presidente ng Pilipinas, puro ba kasamaan ang kanyang nagawa? So, siyempre, walang perpektong tao na uupo para manungkulan sa gobyerno para sirain ang kanyang imahen doon sa buong sambayan ng Pilipino. Ang ginawa niya lahat, ang pakay niya, matulungan ang kababayan natin, mga kababayan natin ng mga Pilipino. Hindi lang kababayan, pati yung bansa natin. Kaya ginawa niya lahat, no? Yung naayon sa kanyang mga talagang advokasya nung bago siya umupo. Kaya siya nanalo, no? Kaya siya nanalo bilang isang pangulo ng Pilipinas at nung siya ay hindi pa nakaupo, talagang pinapakita na talagang may nangyayari na. Tinupad niya ang kanyang mga pangako sa buong sambayan ng Pilipino. Kaya doon natutuwa, mga kaibigan, mga kagapay, ang buong sambayan ng Pilipino. Kaya kung sasabihin natin na ay siya nakaupo, sige, may sabi mga isyu na talagang pag-upo niya, no? Marami siyang na kinukulimbat na pera, pero dapat papatunayan ng buong ng sino mang nagsasabi niya na talagang totoo yung mga sinasabi niya. Kasi nga tingnan niyo, nadala na siya ngayon sa ano. Hindi nangyari yan, yung pagpa-aristo sa kanya kasi nasa posisyon pa siya. Pero nung wala na siya sa gobyerno, wala na siya sa kanyang panunungkulan bilang Pangulo ng Pilipinas, talagang nagawa nga na mapa-aristo siya ng ICC. At ito, kaya mas lalong dito ang umiinit ang isyu ng ating bansa. Lalong-lalo na si Senatorial Candidate Amy Marcos, talagang parang bumaligtad, no? Kaya nga may batas nga tayo, no? Yung sovereignty ng Pilipinas parang nalabag na. No, nalabag na. Yung mga nakaupo, sa kanilang tungkulin, parang siyempre, sumusunod lang yan sila sa mga utos. Kaya ito na nangyayari. Ayan. Ayan ang ngayon nangyari. At saka si PBBM naman, na nakaupo ngayon, siyempre nagtatrabaho lang. Iyan po ay kung ano ang kanyang tungkulin, ngayon bilang isang pinakamataas na leader ng ating bansa, tinatrabaho niya lang ang kanyang trabaho. Pero hindi natin alam, yung sabi ni iba, trabaho siya ng trabaho, pero nangyari, parang paghihiganti daw. Sabi ko, siguro, iba naman ang kanyang mga hangarin. So, bawat tao, yung sinasabi natin, matalino man yan, magagaling man yan, may kanyang-kanyang prinsipyo. So, ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan upang magampanan ang kanyang obligasyon. Hindi natin alam, no? Hindi natin alam. Kaya yun ang nangyari ngayon. Siyempre sila ang may karapatan, no? Para i-implement, ang nais nilang implement. Ang problema, ang dami naman nagre-react, mga kaibigan, mga kaagapay, dahil sa kanyang mga ginagawa ngayon. Siyempre, hindi natin alam kung sino nasa likod. Siyempre, hindi naman po pwedeng siya lang lahat ang masusunod. Kaya may sinasabi, pag ikaw ay leader, good leader, dapat yung nakikinig ka sa inyong mga followers. The good leader must listen to your followers, no? Makikinig ka rin, no? Sa inyong mga followers at sa inyong mga nasa ilalim, no? Kung sino man ang sa inyong mga kabinete na magagaling na leader, syempre, you must to listen them and study kung ano ang nararapat, kung tama ba o hindi. So, syempre, ay pagdidesisyon dapat pag-isipan na maigi kung tama naman dapat ang inyong mga panukala, mga plano na ginagawa. Sapagkat marami pong nagre-react sa mga kababayan natin hanggang sa ngayon. Kaya yan ang naging cause kung bakit medyo bumaba ang trust rating ng ating mahal na Pangulo. Kaya hindi madali maging leader, maging kaibigan, mga kaagapay. Kaya siguro sa atin, ang gagawin na natin, dahil magulo ngayon ang sitwasyon sa administrasyon ng PBBM, talagang magulo. Ang sabi nga noon, nung bago siya makaupo, bago siya manalo, siya ay nangangampanya pa lang, tayo ay supporter din ng dalawa, ng presidente at vice president. Habang sila ay tumatakbo, grabe ang sigaw natin na talagang sana ay magwagi. Nang magwagi na ang problema, mga kaibigan, mga kaagapay, isang bagay lang ang hindi nasunod bilang isang politiko. Isang bagay lang ang hindi mo nasunod, na natupad sa mga pangako mo. Malaki ang mawala sa iyo. Dapat talagang transparent ka. Kasi pag hindi ka transparent, medyo ang titingnan mo lang, pakinggan mo lang yung nasa ilalim mo, ay samantala, alam mo naman na ikaw ay sinabi mo na yan. Kasi ngayon ang pinaka-advocacy mo. Pagkatapos biglang nagbago ang ihip ng hangin, doon pa lang sira na tayo. Kaya, ang gagawin natin siguro, ito na. Kasi walang tigil, no? May lumalabas naman na issue ngayon dahil nga dito sa pagbaba ng Pulse Asia Survey sa trust rating ni PBBM. Wala nang tigil. Ngayon mayroon namang susunod. Panibagong issue na naman para talagang sabi nila babagsakin daw talagang hindi titigilan itong yung Duterte team. Si VP Sara naman daw. Sa lumabas ng mga balita,
si VP Sara na naman, mayroong warrant of arrest na naman para siya naman ang isusunod doon. Si Bato, si Senator Bato, sunod si Bongo. Tatlo yan silang susunod. Ang sabi sa balita ng UNTV, mapapanood ninyo, no? Pero ang tanong, gaano katotoo? At baka yan ay mga ano lang, mga tawag nito, paninira lang or parang talagang bumigay yung trust rating ng Vice President na si Inday Sara Duterte para mabawasan ang pagtitiwala ng buong sambayan ng Pilipino doon sa kay Inday Sara Duterte. Kasi malakas yun, pagdating ng year 2028, malamang pag tumakbo yan, magtumakbo as President ng Pilipinas, si VP Sara Duterte, talagang sigurado yan. Sabi ni iba, talagang landslide, ang kahit sinong babangga, talagang wala, hindi magwagi. Kaya maraming balita na pinapakalat ngayon na talagang ang susunod daw na ipa-arrest ng ICC, sa ICC is si VP Sara, sunod si Senator Bato de la Rosa, kasama pa doon si Bongo, Senator Bongo. Eh dapat siguro ang iparesto yung walang nagawa at puro pagnanakaw na lang ng bayan. No? Kasi hindi lang natin kung sino ba talaga ang totoo. Marami daw, sa ngayong panahon ngayon, marami talagang magnanakaw. No? Sa kaban ng bayan. Laman ng kaban ng bayan. Kasi kung wala pa, ay yung mga pinapadala yung mga ayuda, no? Na dapat ipamamahagi doon sa buong sambayan ng Pilipino na pinapadaan sa mga sa mga local, no? Sa mga LGUs, no? Local government units. Eh dapat buo yan na natanggap ng mga kinauukulan. Buo ay pagdating sa mga barangays, no? Sa mga homeowners ang nakakarating doon, nag 1,000, 2,000, 1,000. Pero ang sabi nga, no, hindi ko lang alam kung alam ito ng ating magaling na congressman, House Speaker of the House, Martin Romualdez. Hindi natin alam kung alam ba yan na talagang buo pa rin ang natatanggap ng ating mga kababayan. Yan ang problema ngayon, mga kaibigan, mga agapay. Grabe ang bangayan, grabe ang issue, grabe ang lamanan, grabe ang banggaan. Kaya siguro magkipagtulungan na lang tayo sa kanila. Bawat nangyayari sa ating bansa, dapat ayan ay iparating natin sa kataas-taasan. Dahil kung marami magaling dito sa mundo, no? Baliwala lahat yan kung ipabayan natin sa buong may kapal na siya ang may-ari ng lahat, no? Siya ang may-ari ng lahat. Siya ang nakakaalam at siya ang kasagutan ng lahat. Maraming salamat mga kaibigan, mga Kaagapay. Ito naman po inyong lingkod, si Kaagapay natin. Sa Kaagapay ECTV. Ang Kaagapay ECTV, patuloy na naglilingkod, nagmamasid, maparaman at sa kailaliman ng gabi. God bless you all. Goodbye.